Let us open our Bible on Psalms 98, verse 2. Praise the Lord. The Lord hath made known his salvation. His righteousness has he openly showed in the sight of the heathen. Imagine that the Lord hath made known his salvation. Mismo ang Panginoon ang siyang gumawa na malaman at makilala ang kanyang pagliligtas. It is the initiative of God. It is the will of God. It is the love of God na ipaalam ang kanyang pagliligtas. Ipakalat ang kanyang pagliligtas. At hindi lamang yan, that message na merong kaligtasan. Ano ba itong kaligtasan? Kapag sinabing salvation, from the word salva. Di ba pag may malunod na barko, yung salbabida, sinusuot yan ng mga tao o kaya tinatapon yan doon sa dagat na may mga taong lumalangoy para masalba. So ganun ang kalagayan ng mundo. Dahil sa kasalanan, mapapahamak talaga tayo. Gustuhin ng Diyos na salbahin tayo. Salbahin tayo sa impyerno. Salbahin tayo doon sa ating kaluluwa na mapapahamak dahil sa kasalanan. So, salbahin meaning to say salvation. So, pag sinabing ginawa niya ang paraan na ipaalam, ibig sabihin yan, this is good news. Mabuting balita ito. Na ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan na salbahin tayo, na ligtasin tayo sa ikakapahamak ng ating kaluluwa. Na kung saan marami sa atin na hindi alam. Marami sa atin na bulagan ng dyablo. Marami sa atin hindi aware nito. Kaya itong pagpapaalam ng Diyos ng kanyang salvation ay napakahalaga na balita ito sa buong mundo. Kaya sa buhay natin, sabihin natin ito, wag nating ikahiya sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa ating co-workers, sa ating mga companions, saan-saan man. Kaya pasalamat tayo sa Diyos dahil siya mismo ang gumawa ng paraan na malaman ang kanyang pagliligtas. His righteousness hath he openly showed in the sight of the heathen. So anong maintindihan natin? Habang hinahayag niya ang kanyang pagliligtas, hindi naman pwede hiwalay sa kanyang righteousness. Kaya nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pag sinabing salvation, package yan sa kanyang katuwiran. Ang katuwiran ang siyang maging susi ng kaligtasan natin. Kaya nga nililigtas tayo sa ating kasalanan at tinuturuan tayo sa kanyang katuwiran para masalba tayo. Praise the Lord. So ang pagsalba ng Diyos sa atin para tanggalin ang kasalanan at hindi na gawin ang kasalanan para ang kanyang righteousness ang siyang itatag sa buhay natin. Kaya hindi lang balita sa salita ng Diyos na merong pagliligtas ang Diyos sa atin lahat mula sa ikakapahamak ng ating kaluluwa, kundi hinahayag niya rin ang kanyang righteousness para yun ay ating tularan. Yun ang ating sundin. Kumbaga pa, naghayag siya ng pagliligtas, naghayag din siya ng paraan paano maligtas. Naghayag siya na mayroong everlasting life, hinayag niya rin paanong gawin. Para bagang nag-imbita ka ng party o nag-imbita ka ng kasal. Nung inimbita mo ang mga tao na may kasal, hindi mo naman binigyan ng address. Hindi mo naman binigyan sila ng saan dadaan. Di ba ngayon, madali na lang tayo mag-imbita na kahit mahirap ang lugar, padalhan lang natin sila ng location sa messenger.
ituturo na ng Google Map ang mga tao kung saan yung location ng nag-imbita. Sundin mo na lang yung daan na ituturo sa iyo ng GPS. So ganun din ang Diyos. Naghahayag siya ng kanyang pagliligtas na kailangan kayo mailigtas sa ikakapahamak ng inyong kaluluwa. Kailangan kayo makarating sa aking kaharian. Doon kayo dapat, hindi sa impyerno. Tapos, paghayag niya ng kanyang pagliligtas, hinayag niya rin ang kanyang magiging daan para makarating tayo doon. Ito na yung righteousness ng Diyos. Praise the Lord. Kung ang unrighteousness ang maghatid sa atin sa impyerno, ang righteousness naman ng Diyos maghatid sa atin sa kaharian ng Diyos. Ganun po yan. Kaya, His righteousness He openly, talagang open to the public, in the sight of the hidden. Hindi pa nakakaalam. Basahin natin kung sino talaga ang gumagawa nito. Basa. Isaiah 45:21 hanggang 23. Praise the Lord. Tell ye, and bring them near. Yea, let them take counsel together. Who has declared this from ancient time? Who has told it from that time? Has not I the Lord? And there is no God else beside me, a just God and a Savior. There is none beside me. Look unto me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. I have sworn by myself, the word is gone out of my mouth in righteousness, and shall not return, that unto me every knee shall bow, every tongue shall swear. Yan. Wala nang ibang responsible na naggawa upang ihayag ang kanyang pagliligtas. Wala nang ibang responsible upang ihayag ang kanyang pagliligtas at pagturo. Anong gawin? Anong sinabi dito? Tumingin kayo sa akin. Wala nang ibang God. Wala nang ibang Savior. Ako lang, sabi dyan. Sabi ng Panginoong Diyos, tumingin kayo sa akin. Di ba? Sinabi dyan, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith for our salvation. Diyan, hands-on ang Diyos. Wala nang ibang nagdala dito ng pagliligtas. Galing pa yan sa ancient. Wala pang New Testament. Doon pa yan sa ancients. Yung mga unang tao pa, nagliligtas na ang Diyos. Kaya merong Enoch na naligtas. Merong Noah na naligtas. Praise the Lord. Hanggang dumating ang panahon, personally, ang kanyang sariling kamay, hands-on, para magligtas sa atin. Bakit? Para ang mga tao wala ng excuse. Wala ng excuse. Kaya tayo, gawin natin ng buong puso itong paghahayag. Alam mo, nagtestimony sa akin nagtestimony sa Open, doon sa Madsayap, si Sister Diding, si Ma'am Butwasan. Ano ang kanyang testimony? Sabi niya, praise the Lord, nung nagbisita ako sa papa ko at mama ko doon sa kanilang tinirahan sa Sagasa, nagbalita ako sa kanila na mag-tiles na tayo dito sa ating simbahan sa Madsayap. Sabi daw ng papa niya, ha? Ding? Tinood na, Ding? Asa mo magikan og kwarta, ipatiles nga sa kalisod sa panahon ron. Ana ba? Ay pa, kay naaman mi unity dito sa Madsayap. Bisag lisod pero kung magkahiusa lang para sa Ginoo, mamatuman gyud. Ana pa siya, ading, diri sa amo, ading, maingon gani ang pastor namo nga
Mag-meeting ta kay natay project para atong ayuson ang simbahan. Na, manggawas na daw ang mga membro. Di na daw manimba, wa na manimba, wala na. Muna di na lang daw magpa-meeting ang ilang pastor, kay wa man day manimba na. Hadlok daw mga membro mag-amot. Hantod ni ingon ang iyang papa, ding, kung naalaw tayo holy place dere, dikto na jud ko. Kay nakita po nako ang inyong mga panuutan, hapsay kaayo. Nakita nako ang inyong pag-alagad sa Diyos. Wala nagkayamukat naagyod sa pulong sa Diyos. Sa ato pa, ang iyang ginikanan, giuhaw. Giuhaw sa pagkamatarong sa Diyos. Munto nag-promise ko kang Sister Diding, Ma'am Diding, ingon ko, Sister, mga anhiman mi karong Nobyembre 30 kay magkita may pawalihon sa barangay. Pizza 29 mo forward na mi dere. Makipag-meet jud ko sa imong ginikanan. Mubisita ko dikto. Ngano man kay nakita nako ang kauhaw eh. Praise the Lord. Nakita nako ang kahangawa. Unang-una na balita na guna siya nga patay na sa ilang baryo. Katong gikabitan na siya og kateter. Nya ni anhi diri nagpaampo. Pag uli dito sa ilahawa na siya kateter. Natingala ang mga tao dito. So, daghang giuhaw karon. Gikinahang lang yun nato na iampo, gikinahang lang yun nato na kugihan pag-ayo nga ma-share nato ang iyahang righteousness. Praise the Lord. Kay siya gyud ang nagahimo og paagi. Siya talaga yung gumagawa ng paraan. Kaya nangako talaga ang ating Panginoong Diyos na ang pagliligtas, huwag talaga itong maitago at huwag natin itong panghinayangan ang oras at panahon na ating ibigay para sa purpose na yan. Ang pagliligtas na yan. Apasalamat nga tayo sa ating Panginoong Diyos dahil itong gospel ng Diyos. Mag-preach ako dito, makarating sa Amerika, makarating sa Canada, makarating sa Russia, makarating sa China, makarating sa Dubai, makarating kahit naman sa Africa. Pag mag-chat yung mga membro natin na nagkalat sa iba't ibang bansa, anong sabi nila? Pastor, patuloy kaming nagla-live. Pastor. Tapos mag-chat dyan sa live. Praise the Lord. Mag-praise the Lord sila. Iba't ibang bansa yan. Natupad na yung sinabi ng Diyos na ihahayag niya ang kanyang ibanghilyo sa lahat ng mga bansa. Eh paano mo magawa yan? Mag-travel ka pa doon? Magbisita ka pa doon? Okay lang. From time to time, pero hindi naman at all times. Pero ginawa ng Diyos ang paraan na mag-preach tayo dito, marinig tayo kahit saang bansa. Praise the Lord. Ang Panginoon ang gumawa ng paraan. Kaya ang Panginoon mangako niyan, tutuparin niya. Nung unang panahon, na-invento ang cellular. Hindi man yan well known as cellphone, cellular man tawag niya noon. Ma-imagine kaya natin na ang telepono walang wire? Ma-imagine kaya natin na ang telepono dalhin saan-saan? Hindi natin ma-imagine yan noon. Ang alam natin na telepono, yung lata ng sardinas, tapos lagyan natin ng lubid. Maghilo-hilo tayo nung bata pa tayo. Hanggang dumating ang panahon, nagkaroon tayo dito sa Davao ng PLDT. Landline. Hanggang na-invento yung cellular. At ang mga tao na may cellular noon, yun lang may mga helicopter. Tapos ang lalaki pa ng cellular noon. Pero ngayon, ang liit na lang ng cellphone. Kahit sino ang mga estudyante may mga cellphone. At ang communication ngayon, kung gusto mong makita yung kausap mo, nako, mag-messenger ka lang, mag-video call kayo. Ma-imagine ba natin yan noon? Pero sinabi na yan ng Diyos na kaya niyang ihayag sa lahat ng bansa ang kanyang ibanghilyo at the same time. Praise the Lord. Basahin natin. Isaiah 52 verse 10. Praise the Lord. The Lord has made bare his holy arm
in the eyes of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God. Yan, all the ends of the earth. Makikita nila, maririnig nila ang magandang balita. Makikita nila yung nagbibigay ng Word of God. Maririnig nila yung pagliligtas ng Diyos. Walang iba yung ebanghelyo niya na ating pinipreach ngayon sa buong mundong ito. I, the Lord, will do it. Gagawin niya yan. At ito na nga ang nangyayari. Praise the Lord. Hallelujah. To God be the glory. It is a must and it is necessary for the gospel of the kingdom of God must be preached to all nations. Ang Diyos ang nag-proclaim yan. Pag ang Diyos ang magpo-proclaim yan, mangyayari yan. Now, it is hard for us to travel all nations. But God made it. Ginawa ng Diyos kaya hindi na tayo mag-travel. Makakarating, makakarinig. Ano bang purpose natin? Mag-travel sa mga iba't ibang bansa para marinig nila. Ano pa? Para makita tayo. Pero ginawa ng Diyos ngayon. Makita tayo, marinig nila tayo doon na magbibigay ng gospel. Kahit nandito tayo. To God be the glory. Praise the Lord. Minsan may membro tayo sa Dubai. Magpadala sa akin ng screenshot. Pastor, kita mo ito. Anong nakita ko sa pinadala niya? Meron siyang laptop. Nandoon ako, nakita niya, nandito sa pulpito, nakikinig daw siya. Di ba natupad ang salita ng Diyos? Makakarating tayo sa iba't ibang bansa para makita, para marinig ang ebanghelyo ni Kristo. Sa napakang murang halaga. Mag-internet lang sila, magkano lang yan kada buwan. Tayo mag-internet tayo, 2,000 lang yung kada buwan. Pero nakatravel ka na sa buong mundo. Narinig ka na sa buong mundo. Ang dami nating mga overseas workers. At the same time, makita pa tayo sa buong Pilipinas. Ang Diyos ang gumawa ng paraan yan. Pangako kasi yan ng Diyos. Praise the Lord. Ginamit niya lang yung COVID-19. Ginamit niya lang yung lockdown para mapilitan tayong gumawa ng paraan. Nung una, ang ginagamit natin noon, cellphone lang muna. Lahat ng huni, ng ibon, marinig. Pati patak ng ulan, marinig. Pati yung pag-hatching. Pati yung panguyab, marinig. Alam mo yung panguyab? Pipigilan mo man yan, meron talagang extra sound yan eh. Marinig doon sa live natin. Ngayon, nakadiscover si Pastor RJ ng matawag nating system. Gamit ang computer. Noon, laptop muna tayo para mabagal. Gumamit tayo ng computer na malaking capacity. Nag-invest tayo dyan. Kahit mahal. Praise the Lord. Basta for the Lord's glory. Nag-invest tayo ng mga camera dyan. Para maliwanag yung makita ng mga ang manonood. Marinig nila ng clear na walang disturbance. Tingnan mo, mag-review kayo ng natin, Christmas celebration ng October 3. Ang liwanag. Praise the Lord. At meron pang coming na camera na mas maliwanag. Inihintay na lang namin ni Pastor RJ yung zoom lens. Kasi yung kanyang kit lens kung tawagin, yung free ng kanyang camera, hindi makarating dito ng malapit. Mahanap na tayo ng zoom lens. Yun na yung pinipray ko kay Jesus Christ. God will provide. Praise the Lord. Maliwanag masyado yan. Yung clarity ng boses, clarity ng pag-view nila, na kahit yung talumtum sa imong naong makita nila. Tungod sa kaklaro. Para ma-feel nila yung personal nandoon tayo. Kaya ang Diyos ang gumawa ng paraan yan. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Basahin natin. Mark 16:15. Praise the Lord. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Yan. Nung una, napakahirap nating magpunta sa mga churches, mga branches natin para lang malaman yung kanilang kalagayan, mabilang natin yung nagsisimba doon. Ngayon, hindi na mahirap. Magpadala na lang yung mga churches, mga
kongregasyon natin ng kanilang group picture sa ating GC, kita mo na. Magpadala lang sila ng live nila, kita mo na. Anong nag-perform doon, anong preaching doon, ilan ang nagsimba doon, anong hitsura ng loob ng simbahan, anong hitsura ng labas ng simbahan. Napakadali lang. No, nagpadala ng picture sa akin si Pastor Alan. Praise the Lord, Pastor. Yan na yung nag-attend ng October 3. We are more than 100, sabi niya. More than na daw sila 100 nung panahon na yon, kasama yung mga bata. Kasi kung hindi mo isala yung mga bata, baka 30 lang. 70 day kabok mo. Dami kasing mga bata doon, mga young people. Ang saya-saya. Di ba? Punta ka pa doon para lang masilip sila. Magpunta ka sa Taguig, sa Taytay, yung ni Pastor Tam. It will cost you too much money and it will cost you many days. Pero ngayon, tingnan mo, nag-submit ang mga anak ng Diyos ng picture. Tayo lang Davao, hindi nakita. Nalimutan nating mag-group picture Talaga. Hindi nga, sabi ko, nakuhunan mo yung kongregasyon na nag-attend. Ay, wala, daddy. Kaya dito ko nag-focus sa mga children. Ako rin, di rin ako nakabukas ng iPad ko para mag-shot ako sa nasa harap. Wala tayong maipakita sa ating mga kasamahan. But nevertheless, God bless our celebration. Pero iba talaga yung meron tayong maipakita din. Para naman makita din nila. Kung nakita natin sila, gusto rin nila makita tayo. But sa ating presentation, kompleto yun. Klarong-klaro. Kung paano si Awi, yung opening niya. Ano yan? Sabi ni Awi, hey, don't you know that Jesus Christ is born today? Di ba? At ano pa yung mga sinasabi niya? Be happy. Si Christoph naman ang liwanag na mag-recite. Di mo akalain yung mga maliliit na mga bata. Pati si Esther, behave na behave. Ang ganda pa ng recitation niya kahit medyo mabagal pero clear. Kaya, sabi nga ng bisita, Pastor, yun sa mga bata, pag-memorize ng ilahang recitation, na pagtanaw na ako dito sa projector, may mali. Man sila dala kopya. Memorize man nila. Grabe ang training sa mga bata di ay, no? Na-amaze daw siya sa liit ng mga bata na yan. Pati yung whole nations niyan. Hindi naman lahat ng nations, pero different nations. Paano nila sinalita yung lingwahe ng Thailand, lingwahe ng Saudi, lingwahe ng Japan, lingwahe ng pati nakasali si Awi, lingwahe ng French. French pa yung sinabi niya. Amazing. Makikita yan. Lahat ng mga churches natin na nagla-live, makikita mo, masaya tayo na lahat ay nag-celebrate na matagumpay. Ito na yung paraan ng Diyos. By the grace of God. Tapos merong share sa akin si Sister Wing, yung sister ko. Sabi niya, Kuya, may nabasa ako sa FB. Marami daw mga Bible scholars na ang talagang paniwala nila na si Jesus hindi talaga ipinanganak December 25. Pinanganak talaga siya sa Feast of the Tabernacle. Tukma sa Bible study natin. Kaya ang mundo na-open na ang kanilang mga mata. Hindi na mahirap sa atin mag-explain kasi ultimo ang media ngayon, marami na silang nadidiscover. Bakit? Siyempre, kung ang Bible ang basihan natin sa katotohanan, meron bang makabali nito? Pwede pang magkaroon ng false information ng encyclopedia, false information kung ano pa yung mga inaano nila dyan. Any statements of this world na ginawa ng mga malalaking encyclopedia that will not coincide in the Holy Scripture, they are false. Mas mabuti pa, suportahan nila yung nasa Biblia. They are true. Praise the Lord. Kaya,
This is how God made na paraan na ito ng Diyos, itong live natin na marinig at makita ng lahat. Basahin natin. Romans 10:18. Praise the Lord. But I say, have they not heard? Yes, verily their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. Yan. Wala na atang bansa ngayon na walang internet. Lahat na ng bansa ngayon sa mundo, meron ng internet. Meron ng wifi. Oh. So, ibig sabihin yan, marinig lahat anong sasabihin natin dito na pag-preach natin sa gospel of the Lord. But I say, have they not heard? Yes, verily, their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. Dito na. Oh. Kahit mag-ask pa ako ng mga membro natin na sa iba't ibang bansa ngayon. Mag-chat nga kayo sa akin kung narinig nyo ako sa devotional. Mag-chat din yan sila. Kasi narinig nila ang preaching natin dito. At hindi lang, yung nagsabi na 1 year na siyang nakikinig, tapos sabi niya lahat ng friends niya, ginashare niya ang kanyang natutunan, narinig. O, di ba? Mabilis kumakalat. Kaya, talagang ang Diyos, faithful talaga siya. Hindi talaga nagsisi sinungaling. Kaya, ngayon, ang preparation ng Diyos sa kanyang gospel, hindi lang present generation. Hinahandaan na rin ng Diyos ang next generation na hindi pa ipinanganak ngayon. Advance ang Diyos, sabihin ko po sa inyo. Praise the Lord. Basahin natin. Psalms 22 verse 31. Praise the Lord. They shall come and shall declare his righteousness unto a people that shall be born, that he hath done this. Ayan. They shall come and declare his righteousness unto a people that shall be born, that he hath done this. Siya ang gagawa nito. Siya ang gumawa nito. Si Brad Silio tsaka si Sister Rose Butwasan, wala pa yung mga apo ngayon. Pero magdating talaga ang panahon, maminyo si Seri, maminyo si Cyril, maminyo si Clint. Saan papunta yung mga nag-aasawa nating mga anak? Di ba magkaanak din sila? Hinanda na ng Diyos yung preacher para sa mga apo natin. Praise the Lord. Ganun yan. Hindi tayo mabahala. Siya ang mag-handle ng ating mga apo at yung mga apo natin sa tuhod. Minsan merong nag-post sa FB, nakalagay ang titulo doon, 4 generations. Ipakita doon yung lolo, yung anak niya, ng anak. So, apo ng lolo, ikatlong generasyon, dahil anak yun ng anak niya. Yung apo niya, nag-asawa, ng anak, yun maliit. 4 na henerasyon. Apo na sa tuhod. Meron ba yung ibang tao na makita pa nila yung apo sa lapalapa? Oh, totoo yan. Meron pang ganun, pero bihira lang. Praise the Lord. Pero ang importante dyan, hinahanda ng Diyos yung kanyang salvation doon sa kanilang mga nakikitang ipapanganak pa. Tatanggap din yan sila ng blessing ng Diyos, tatanggap din yan sila ng pagliligtas ng Diyos. Basahin natin. Psalms 24 verse 5. Praise the Lord. He shall receive the blessing from the Lord, and righteousness from the God of his salvation. Yan, tatanggap yan sila. Yung mga hindi pa ipapanganak, hindi pa ipinanganak, darating ang panahon. Kahit wala na kami, may gagamitin ng Diyos na magtayo para sa kanilang kaligtasan. Ganun yan. Kaya yan ang kadakilahan ng Diyos.
Kaya nasadden ako na kinuha na pala ni Lord Jesus si Brother Ali. Yun yung sinibisan namin kagabi. Nag-chat sa akin. Kasi last kong chat ni Brad Ali, matagal na rin. Because Brad Ali, praise the Lord, asa naman ka, kumusta man ka? Hindi na nakareply. Nung namatay siya nung 28 September, at ngayong araw na ito, ililibing na siya. Kahapon pa lang ako na notify ng pamilya, pamangkin, o apo na. Sabi doon, ikaw ang pastor ni Alejandro? Ikaw, oo. Karon lang nako nakita ang imong message sa iya. Nya, wa man siya nakareply kay nagsakit na daw. Pastor, wala na si Alejandro. Katupang pizza 28. Ugma ilubong na siya. Ha? Mao ba? Mao to nagkarakarami gahapon. Naka-service mi digto. Karon kitay mo handle sa burial service this morning, alas 11. Praise the Lord. Ang bilis lang. Pero alam mo, ilang taon din si Brad Ali? 76. Oh. Ulitaw pa na sa una, digto na sa Madsayap. Bagay, ulitaw maghihapon siya, hantod na matay. Wa mo gina mag-asawa. Pero may edad na. Oh, praise the Lord. By the grace of God. So, pinapalapit ng Diyos ang kanyang pagliligtas, hindi na malayo. Kasi, ano yung sabihin ko dito, marinig din nila. At the same hour, at the same time. Imagine that. Who could imagine that kind of technology? It is God who made it. Praise the Lord. Bakit? Ayaw niya na malayo ang kanyang pagliligtas. Gusto niya malapit lang. Marinig mo lang. Magbukas ka lang dyan ng FB ng account natin. Makita natin yung live natin. Nakapula yung live. Pag nakapula yung live, current yan. Pag nakalagay doon, was live, review ka na lang. Ang daming nag-a-attend ng ating live by the grace of God. Malapit na masyado sa kanila ang pagliligtas. Hindi na malayo. Basahin natin yan. Isaiah 46:13. Praise the Lord. I bring near my righteousness. It shall not be far off. And my salvation shall not hurry. And I will place salvation in Zion for Israel my glory. Yan, ipapalapit niya, dadalhin niya sa malapit ang kanyang katuwiran. Hindi talaga malayo. Ang pagliligtas niya, hindi na yan mahirap makarating. Inuna niya lang yung Israel na yan, Jerusalem na yan. Kumalat na yan sa buong mundo. Ngayon, ano talaga yung gospel na dapat marinig ng mga tao? Basahin natin. John 16:8-10. Praise the Lord. And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Of sin, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more. Yan. Pag siya'y darating, sasawayin niya ang mundong makasalanan at ang katuwiran at ang kahatulan. Kasalanan dahil hindi sila naniwala sa akin. Katuwiran dahil pupunta na ako sa aking Ama at hindi nyo na ako makikita. Na ano ibig sabihin yan? Sasawayin niya ang makasalanang mundo para linisin at ligtasin sa kasalanan ang mga tao. Katuwiran, papunta na siya sa langit kung saan siya galing at hindi na siya makikita dito sa mundo physically. Meaning to say, time will come, hindi na rin tayo makikita sa mundong ito kung dadalhin na tayo sa kaharian ng Diyos. Yan yung resulta ng katuwiran. You will be going back to your heavenly Father. Praise the Lord. Pero ang unrighteousness, you will be going to hell, not to your heavenly Father. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa buhay natin, yung righteousness ng Diyos, yun ang dapat matupad sa atin. Yung humihingi na ako kay Jesus ng leading. Lord Jesus, tabangi ko, Lord.
Kami man ang gitugahan sa barangay, dito sa Old Makupa nga magwali, himuag yun ni Lord Jesus nga ang impact sa tanan. Di gid sila magmahay sa ilang madungog nga minsay. Nimo, Ginoong Kristo. Nagaampo na ko pirmi, Lord Jesus, unsa may imong isulti nila nga, angay na akong isulti nila nga, kining mga tawhana, dikto gyud nimo mo diretso ang ilahang kasing-kasing. Dili na magliko-liko pa, ug asa pa padulong. Haron sila usab makabaton sa imong kaluwasan. Praise the Lord. Yan ang i-pray natin. Kasi marami na ngayon sa sanglibutang ito na hindi ang righteousness ng Diyos. Ang pinipreach, hindi ang righteousness ng Diyos, ang pinapatupad. Ano ang pinapatupad? Yung mga authors na gumagawa ng mga libro na binibenta dyan sa PCBS. Kung ano yung mga sinasabi ng mga authors, yun ang kanilang pinipreach. Hindi talaga yung righteousness ng Diyos. Kaya ang mundo ngayon, wala. Gumagawa ng sariling righteousness. Kasi doon sila nakikinig sa mga puti, sa mga itim, na mga doctor of so-and-so, gumagawa ng libro. Pag makagawa na ng libro, saludo na sila. Pag makakompose na ng mga magagaling na English, saludo na sila. Kung meron man tayong saluduhan, ito. Ito yung dapat i-preach natin. Praise the Lord. O basahin natin anong sinabi dyan. Romans 10:3-4. Praise the Lord. For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Ayan. Minsan may mga preacher pa, proud na proud masyado. According to so-and-so, author of this book, this is what he say. Blah, 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 blah. According to the author of this book, ito yung sinabi niya, blah, 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 blah. Para sabihin kunwari, nag-search ng maraming libro. Para sabihin kunwari, masipag mag-study. That is nonsense. That is useless. You are just establishing others' righteousness. Dito tayo kay Jesus Christ. Yung Word of God mismo. Yun yung, tinan mo yung October 3 na Christmas celebration natin. Ang explanation ng facts. Hindi na tayo kumuha sa labas. Dito mismo. Ito na yung magtitistigo. What it was and how it was, Christ was born. Dito na lahat. Support na lang yung nasa labas. Praise the Lord. O kaya, marami pa rin mga tao ngayon nangangailangan ng katotohanan ng Diyos kasi marami pa rin nagtatayo ng sariling righteousness, hindi nagsubmit sa Diyos na kanyang righteousness. Ganun pa man, huwag tayong huminto mag-preach kahit saan. Last verses. Romans 1:20-21. Sige po. Praise the Lord. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Yan. Wala nang excuse ang mga tao. Kahit nung una pang panahon, bago binaha ng Diyos, wala nang excuse ang mga tao kung sakaling mapapahamak man. Kasi meron ginamit ang Diyos, a preacher of righteousness. Praise the Lord. Wala nang excuse. Ngayon, ganun din. Hinahayag ng Diyos ang kanyang pagliligtas. Kahit yung invisible things nga nung unang panahon hindi natin nakikita, ipinakita talaga ng Diyos. Kahit yung kanyang Godhead, pagka-Diyos ni Kristo, hinahayag na niya. Para walang excuse ang tao. Emmanuel, God is with us. Ang ganda kaya ng presentation ng mga bata. Kahit mga bata yan, pero yung mga lyrics at mga
sinasabi nila dahil galing sa Bible, ang lakas ng impact kung gaano ang Diyos nagpakatawan tao. God is manifest in the flesh. Emmanuel, God is with us. Hindi na yan tinago ng Diyos. Praise the Lord. Pero nagsisikap pa rin si Satanas na itago yan sa pangunawa ng mga tao. Pero hindi na, nahayag na yan. Wala nang excuse ang mga tao. Ang problema lang nito, nung nakilala na nila at nalaman nila ang katotohanan, hindi nila giglorify ang Diyos. Hindi. Sino ang giglorify nila? Yung author ng kanilang religion. Yung author ng mga libro na, gumawa ng mga libro na hindi naman talaga 100% nag-submit sa katuwiran ng Diyos. When they knew God, they glorified Him not as God, but became vain in their imaginations, and their foolish heart were darkened. Sino ang nag-darken ng kanilang foolish heart? Si Satanas. Bakit? Hindi sila nag-glorify sa Diyos. Hindi sila naniwala sa Diyos. Kaya, sa buhay natin, let's continue to tell the people of the world the message of His salvation and of His righteousness. Yan ang i-pray natin. Tuloy-tuloy lang tayo hanggang saan tayo paratingin ng Diyos. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.